We're reviewing your application. We'll notify you if your application is approved. In case you don't hear from us within 1 business day, please contact us. At pagbalik ko po sa aking dashboard guys. Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking pag-advance full payment sa Tala. Marami po kasi nagtatanong sa akin kung pwede po bang mag-advance full payment dito. Makakarilon daw po ba kaagad sa oras mismo ng pagbayad ng full. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil ipapakita ko po sa inyo mula sa aking pagbayad hanggang sa aking pag-reloan. At sisilipin din natin guys ang bagong update ngayon ng Tala. Kaya kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga hindi pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe sa button na sa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews, mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start. Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ito po yung inutang kong 5,000 pesos nung nakaraan. At ito po yung babayaran ko lahat, 6,510 pesos. Dahil may total service fee na 1,311 pesos at one-time processing fee na 199 pesos. Kaya ang 5,000 pesos ko po guys ay naging 6,510 pesos po lahat ang babayaran ko. At ang due date po niyan guys, dahil 61 days po ang pinili kong loan term, ay sa July 17 pa po. So dahil June 14 pa po ngayon, mag-a-advance full payment po ako. Babayaran ko na po ito lahat ngayon guys. At ito po ang maganda dito sa Tala guys. Pwede po tayong magbayad ng partial araw-araw para hindi po tayo mahihirapan sa pagbayad pagdating ng due date. At isa pa ang nagustuhan ko dito sa Tala ay flexible po ang payment. Kung maaga po natin babayaran ng full, ay babawasan din yung halaga ng service fee. So katulad ngayon guys, mag-advance full payment po ako. July 17 pa po ang due date nito. Ipo-fully paid ko na po ito ngayong araw na to, June 14. So isang buwan mahigit ang in-advance ko guys. So ngayon, i-click ko na itong make a payment. O, see? Binawasan po ang babayaran natin guys. 779 na lang po ang dinagdag sa aking 5,000 pesos na inutang. Kaya naging 5,779 na lang po lahat ang babayaran ko ngayon. Hindi po ito katulad sa ibang loan app na kung anong loan term ang pipiliin natin, ay ganun pa din ang mababayaran natin kapag mag-advance full payment tayo. Dito sa Tala ay per day po ang computation sa service fee. Kaya kapag gusto nating mag-advance full payment, ay makakasave po tayo. So ngayon guys, alamin po natin kung makakarilon po ba ako kaagad kapag mag-advance full payment ako ngayon. So patuloy po tayo, i-click na natin itong continue. So babayaran ko po ito guys gamit po ang aking GCash account. So ito po yung mga e-wallets and payment centers guys na pwede po tayong magbayad ng ating utang dito sa Tala. GCash, Maya, BPI Quick Pay, EasyPay, Shopee Pay at Palawan Pay. So may Lazada sana guys pero hindi po siya available ngayon. At may service charge po ito na 20 pesos guys na idagdag sa ating babayaran. So ngayon ang ginamit ko po dito guys ay ang aking GCash account. So i-click na natin itong GCash. Ang next po natin gawin ay kopyahin po natin itong reference number. I-click na natin itong copy. At kapag copied na po siya guys ay i-click na natin itong open GCash. Or pwede rin natin i-open ang GCash app mismo. And then i-click natin yung bill, then click loans, and then hanapin po natin ang Tala. So ganito pa rin po ang kalalabasan. And then ilagay po natin yung amount na babayaran natin. Halimbawa sa akin is 5,779 po yun. Dahil may service charge na 20 pesos ay naging 5,799 pesos na po. Tapos nadagdagan pa po yan ng 10 pesos guys para sa service charge dito sa GCash. And then dito po natin i-paste yung kinapi nating reference number doon po sa Tala app. Next po yung ating mobile number na nakarehistro sa ating Tala account. At itong email address guys ay optional lang po yan. Pwede nating lagyan, pwedeng hindi. At pagkatapos nating ma-fill upan ay i-click natin itong next.
At ayan po, payment confirmation na po guys. I-click na natin itong confirm. At ayan po, payment received na po. Huwag kalimutang i-save itong receipt if in case may mga system error po sa Tala. To prove na bayad na po tayo, i-click lang natin itong may download icon dito sa taas sa may gilid. Reset save. So, i-click na natin itong okay. So, ngayon, balik na po tayo doon sa ating Tala account kung credited na po ba ang aking binayad. At ayan po, payment success na po. I-click na natin itong got it. So ayan po guys, may borrow again na pong nagpop up sa aking dashboard. So ngayon maglo-loan na naman ako guys. I-click ko ulit itong borrow again. At sasagutin itong mga katanungan. How can we help? What would you like to use your cash for? So itong business expense yung pipiliin ko. Next po is what kind of business expense is this? So itong other business use ang pipiliin ko. And then i-click ko na itong save and continue. Next po ay do you have outstanding debt? Syempre no po ang ilagay natin dito. How frequently do you earn money? So dahil 2 beses isang buwan ang sahod ko, itong bi-weekly ang pipiliin ko. When will you be paid next? So isulat po natin dito ang buwan, pizza at taon kung kailan ang sahod natin sa susunod. And then i-click natin itong submit. May nakaligtaan po ako guys, itong how much money in total did you earn in the last 30 days. So itong 24,000 pesos ang ilagay ko. And then i-click ulit itong submit. We're reviewing your application. We'll notify you if your application is approved. In case you don't hear from us within 1 business day, please contact us. At pagbalik ko po sa aking dashboard guys, ito na po ang nagpop up. Your application is approved. Wow, legit guys. Approve kaagad ang aking application pagkatapos kong nag-advance full payment. So ngayon, i-click ko na itong view offer. So ganun pa rin po ang aking loanable amount guys, 1,000 pesos hanggang 8,000 pesos. Bihira lang po kasi akong umutang dito sa Tala guys, kapag may kailangan lang po. So ang i-reloan kong amount ngayon guys is ganun pa din, 5,000 pesos. So ngayon, i-click ko na itong continue. So ganun pa rin po ang one-time processing fee dito sa Tala guys, 3.99%. At ang service fee na 0.43% per day. At ganun pa rin po ang pagpipili ang loan term mula 15 days hanggang 61 days. 2 months po yan. At ang pipiliin ko po ditong term guys ay ganun pa din, 61 days. 199 pesos pa rin po ang one-time processing fee. At 1,311 pesos po ang service fee. So ngayon, i-click ko na itong continue. So ito na po ang aking borrowing summary. So hindi po nabago dito guys, ganun pa rin po. Sa mga iba ko pa pong mga reviews at tutorial video sa Tala guys, hanapin nyo na lang po sa aking playlist. Nandun po lahat ang information about po sa Tala. Tala tutorial video po ang title. So patuloy po tayo, i-click na natin itong may maliit na box para malagyan ng check to prove na nag-agree po tayo sa terms and conditions sa Tala. Then click natin itong accept. So ngayon, mamimili na po tayo guys kung saan natin gustong i-claim ang pera o kung saan natin gustong i-transfer. Pwede natin i-transfer sa mga bank accounts natin. Ito po yung mga bangko na pwede nating pag-transferan ng ating utangin dito sa Tala. At kapag gusto naman nating i-claim sa mga e-wallet accounts natin, ito po yung mga e-wallets na in-allowed po tayong mag-claim. GCash, GrabPay, Maya, Palawan Pay at Coins.ph. So ganun pa din po ang mababawas sa ating pera na utangin dito guys. Kapag itong GCash ang pipiliin natin ay 15 pesos lang po ang mabawas sa 5,000 pesos na utangin ko.
Sa GrabPay, 15 pesos pa rin. Ganun pa rin sa Maya, Palawan Pay. At sa Coins.ph ay free po. Wala pong mababawas kapag CoinPH ang gagamitin natin. So ang pipiliin ko po dito guys ay ang aking Maya account. Sa aking Maya account ko po i-claim itong 5,000 pesos. At ang marireceive ko na lang nito guys ay 4,985 pesos. So ngayon i-click ko na itong Maya and then i-reviewin po natin ang mga detalye. At dahil hindi po ito ang Maya number ko ay kailangan po nating i-edit ito. I-click lang natin itong edit. And then, papalitan po natin yung number na nakasulat dito. Then, i-click natin itong confirm number. At ayan po, re-reviewin natin ulit ang mga detalye. At ayan na po ang aking pangalan at ang aking mobile number na ka-registered sa Tala. Then, ang aking Maya number. At ang charged by partner, 15 pesos. At ang marireceive ko na lang ay 4,985 pesos. So ngayon, i-click ko na itong confirm. Money is being sent to Maya. We will send you a notification once the transfer is successful. If you do not receive your money after 15 minutes, please contact us for help. So after 15 minutes daw guys, kapag hindi po natin natanggap yung niloan natin, i-click natin itong contact us for help guys para matulungan po tayo sa kanilang customer service. So wala pang isang minuto guys, ay may na-receive na po akong notification galing sa Maya. Ito po guys you receive 4,985 pesos in your wallet via InstaPay. So legit na legit po siya guys na makakarilon po kaagad sa oras mismo ng pag-advance full payment dito sa Tala. At pagbalik ko dito sa Tala dashboard, cash is sending pa po ang nakalagay dito pero na-receive ko na po sa aking Maya wallet yung niloan ko. And that's all for today guys. Sana may nakuha po kayong idea. Paki-like na po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para ma-aware din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. Goodbye. God bless us all.